Yan. Ihulog na natin yung ano, yung pinirito nating ano ba yan? Yung itlog na may patatas. Ang dami ko naluto. Dalawang patatas lang naman to. Kunin ko yung ano. Dalawa. Sayang. Ayan. Ilagay natin. Sayang, sayang. Ayan. Ayan, kapapaligo pa lang ng buko. Ang init. Tsaka nag-o-oily yung buko. Ayan, kakain, ay ano ba yan? Itlog with patatas. Ipriprito ko muna to. Palalambutin ko ng konti. Tapos, lalagyan ko ng itlog. Lutong probinsya. Kayo, kumakain ba kayo nito? Ayan. Ayan, shout out sa mga OFW. Kahit saan man kayo sa mundo, shout out sa inyo. Ayan. Kuha lang ako ng itlog. Oh, guminhawang ulo ko nung nilagyan ko ng hinugasan kong buko. Grabe. Ano ba yung itlog na yan? Ang sikip-sikip. Ilabas ko muna. Tapos, alisin ko to. Ayan, alisin ko to. Kasi nahirapan akong kumuha sa refrigerator. Alit kasi ng refrigerator namin eh. Gusto kong bumili, magpapabili ako ng mas malaki. Alam niyo ba yung biyanan ko, nag-iisa na sa buhay, sa bahay niya. Bumili pa ng napakalaking refrigerator, hindi siya masaya doon sa maliit niya. Ayan, sinamahan siya ng asawa ko bumili ng mas malaki. Alam niyo ba, nag-iisa lang yon. Pagbukas mo refrigerator niya, punong-puno ng pagkain. Siya lang naman ang kumakain mag-isa. Lagyan ko ng itlog tong dito para mas maganda. Ayan ilagay ko. May lagayin kasi ako ng itlog Ito, inuunti-unti ng asawa kong inumin to, alak to. Itlog. Ito, itlog na alak. Ayan po, mayroon pa Gusto ng mga taga-check. Uminom na mga ganitong alak, yung itlog na may alak. Sarap na sarap sila. Mas lalo yung biyanan ko. Regalo yata ng biyanan ko to. Ayan, yung biyanan kong babae. Halos kasi lahat ng alak, iniinom niya. Laklakera yun eh. Kaya iniregaluhan niya yung anak niya. Ayan, dito muna tayo. At ilalagay ko yung itlog dito. Kasi dito wala na space eh. Puro na lang. Ilalagay ko dyan sa taas para magkaroon ng space. Mamaya mag-grocery ulit ako. Ayan, baka mahulog. Nandito na anak ko. Ang saya-saya niya nakauwi ng bahay. Hinahanap niya kaagad yung cellphone niya. Nako. Adik talaga sa Kayo, kapag hindi kayo nakapag-cellphone ng 2 or 3 days or 1 week, hindi ba kayo mabuboring? Parang nung unang panahon, mga tao naman nung unang panahon, naabutan ko pa yung wala pa yung cellphone. Nagbabasa, alam niyo ba, binibisi namin nung binibisi namin sa pagbabasa ng pocketbook. Naranasan niyo ba yon, yung nagbabasa ng pocketbook? Kasi manonood ka lang ng bumibili pa ako ng pocketbook kasi nasa Taiwan ako noon. Nag-order pa ako doon sa mga Pinoy store doon ng 100 pieces galing pa sa Pilipinas. Ayan. Kasi noong unang panahon, wala ka talagang mapapanood na mga bagong pelikula. Wala pang internet. Kaya kapag nakahiga ka, ang ginagawa namin, nagbabasa ng pocketbook. Nako, basahin mo yung halos 1 linggo. O unti-unti, tinitipid pa basahin yung pocketbook. Para bukas ulit, mayroon ulit.
mga 2 or pages, babasahin mo yan. Mas lalo romance ang binabasa mo. Nako, tutok na tutok ang mata mo sa romance. Ay, nako, baliw na baliw talaga mga tao nun sa pocketbook. Pero ngayon, wala na. Tapos na ang pocketbook ngayon. Ewan ko lang sa inyo kung babasa pa rin kayo. Kaya kapag sinabi ng asawa ko na bumili tayo ng libro, anong gagawin mo dyan sa libro? Sabi ko gano'n, lahat naman ngayon, buksan mo lang yung Google, nandiyan na lahat. Sabi ko gano'n sa kanya. Wala na yung mga pocketbook na yung magbabasa ka, nakatamad na. Kasi lahat ng gusto mong panoorin, nasa YouTube or any Google. Ay, Wikipedia, mayroon na rin sa sa Google. Kaya nandiyan na lahat. Wag nang bumili ng mga books na yan. Sayang lang. Mag-load ka lang ng internet, pwede na. Gamit mo na lahat. Or di kayo mga assignment. Naku, huwag ka na pumunta sa sa library. Mag-Google search ka lang or itanong mo kay ChatGPT. Malalaman mo na ang answer kaagad. Ganon yun ngayon. Nako, super high-tech na ngayon, di ba? Ayan. Ako ng itlog, nagbati ng itlog. Ayan, gutom na rin ako. Hindi pa naman masyadong gutom na gutom. Pinapalambot ko tong karne ko. Ayan. Lakasan natin ng konti. Yan o. Ito yung ko. At lagyan natin ng magic sarap to. Para sumarap. Yan. Yan o. Yan. Malakas sumatalsik. Naku. Sumatalsik. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, batihin natin to. Ayan, diba? Tingnan niyo buhag hampang buhok ko. Ayan, batihin natin to. Magic sarap lang ang hinalo ko dyan. Pwede na. Yung mga anak ko sa Taiwan, grabe ang hilig nila sa itlog. Lagyan natin ng bawang powder. Lagyan din natin ng bawang powder to para mas masarap. At paminta powder. Ayan. Okay na. At i-prito natin ng ganito. Di may pagkain na ako. Ayan, lutong probinsya. Ayan yung yung pork chop ko. Wala na yung tubig-tubig niya. Okay na. Mamaya lagyan natin ng soya sauce. Ayan o. Ayan. Pinirito na pork chop. Nilagyan ko ng soya sauce para mas masarap. Ito ngayon is ilalagay ko yung itlog sa dito o. Ayan, ganyan lang yan. Ulam na. Pag may manukan kayo, naku, alagaan niyo yung manok niyo, mangingitlog yan. Ang mahal pa naman ang itlog ngayon. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ulam ko for today. Ayan, hinihintay ko nga lang yung yung kamuting dahon. Pwede na as soon as possible. Yan, nangangati ilong ko. Nangangati ang ilong ko. Napango. Shoutout sa mga taga Pangasinan dyan. Ay, shoutout pala sa mga taga Taiwan. Ayan, na OFW. Shoutout pala sa mga taga Czech Republic na mga OFW din. Mabuhay kayo. Ayan, pinapayaman ninyo yung bansa natin dahil sa inyo. Ayun, yung mga kakapadala ninyo sa mga ilang dosinang kamag-anak ninyo. Ayun,
Naku, maawa kayo sa sarili ninyo mga OFW, ang hirap kumita. Pag inubos na mga kamag-anak ninyo yung pera ninyo, yung CVs ninyo, hindi naman yung kawawa kayo pag uwi ninyo. Pagtatawanan kayo, wala kayong naipundar. Unahin nyo magpundar ng sarili nyong mga gamit or mga bahay at lupa. Kasi kahit naman kakapatid or nanay mo ang mga yan, mag-iiba ang ugali nila pag hindi mo na sila natulungan. Kapag nanghihingi sila ng pera sa iyo at hindi mo sila mabigyan, o di kaya yung balang araw umuwi ka, wala kang naipundar, pagtatawanan ka ng mga yan. Kahit nakamag-anak mo, mambubuli pa yan ng mga yan, chichismis ka pa. Kaya mag-ingat kayo. Yung pinaghirapan ninyo, huwag nyo ibigay todo sa kanila. Igasan ninyo. Kapag na tulungan nyo sila isang beses or dalawang beses, tama na yun. Hindi yung tuloy-tuloy. Buwan-buwan na lang tinutulungan nyo na sila, hindi na sila nagtatrabaho. Nako, inaasahan na lang ang padala ninyo. Nako, mag-isip-isip na kayo. Tigasan nyo ng puso ninyo. Kasi buwanan na lang, hinihintay na nila yung sahod. Ay, sa sahod na naman siya. Ayan, gagawa na naman ako ng kunting alibay para bigyan ako ng pera. Ay, nako, mantalang kayo rito. Nako, grabe. Grabe, marami na akong naranasan mga ganyan. Mga ganyan. Ay nako, kaya tigasan ninyo yung puso niyo pag may mga kamag-anak kayong nangingi ng pera. Huwag nyo silang todo. Mabibigyan nyo sila isa or dalawang beses or tatlong beses. Pero kung buwanan na lang suportado nyo sila, nako, maawa kayo sa sarili ninyo. Hindi na sila nagtatrabaho. Ayan. Ayan, sarap na oh. Tingnan niyo oh. Sarap. Ay, tingnan ko. Oh. Wow. Wait lang. Kunin ko yung sarap ko. Babalik tayo maya. I-try natin i-flip yung itlog ko oh. Yan oh. Kasi niluluto ko pa. Ano ba yan? Na-turn oh. Parang sunog na yung kabila. Ay, i-try kong i-flip sa rito. Sana hindi matapon, oh. Ayan, oh. Ayan, 1, 2, 3. Go! Ayan, oh. Ayan, buti, hindi natapon lahat. Kinakabahan ako, eh. May natapon na isa, oh. Yun, oh. Oh, napataas. Ay, ang init. Ayan. May natapon na isa. Ayan. Ugasan natin, pwede pang iprito. Sayang. Tapos ihalo natin. Yan, pinirito ko ulit. Ayan, iprito natin. Naka-flip. Ayan, i-flip natin ulit. One more time. Oh, yeah. One more time. Ganyan kapag mga kayo, tagaluto kayo. Matututo kayo pag mag-i-experiment kayo sa kusina ninyo. Ayan. Ayan, sayang. Pagkain ko lang naman to eh. Okay lang, sa bahay lang naman to. Nag-experiment, oh, pati itlog pinaglaruan na. Ay nako. Ayan oh. Yeah, isa pa. Ayan. Di nakita ng anak ko. Ayan. Tama na. At huwag na tayong maglaro. Nauhaw tuloy ako. Ano ba yan? Ayan. Ihulog na natin yung yung pinirito nating ano ba yan? Yung itlog na may patatas. Ang dami ko naluto. Dalawang patatas lang naman to. Kunin ko yung dalawa. Sayang. Ayan. Ilagay natin. Sayang. Ayan. Takpan natin yung kanin natin. Dami ko pang kanin, oh. Tapos,
maglagay tayo ng, dami kong ulit hugasan, oh. Kaya ayaw kong maghugas, eh. Ay, empty pa yung hugasan ko, hindi pa nakaka-on. Ayan, ilagay natin yung pork chop ko. Muntik na naman masunog. Ayan. Ganyan ang ulam ko for today. Ang init nanginitan ako, super. Noong gusto kong mainit, ngayon super init. Ay nako, pinagpapawisan ako. Tara na sa ang init, yung buhok ko. Nako, yung buhok ko. Tikman natin yung yung pork chop natin. Ayan o. Pork chop with itlog. Harap. Ang init. Yung itlog. Sarap. Sarap. Kain tayo. May na tayo magkwentuhan. Ayan, alis tayo. Punta tayo sa sa bakeryhan. Bibili ako ng pagkain ng asawa ko for tomorrow morning. Breakfast niya. Ayan pinaliguan ko ang buhok ko at saka pinulupot kong ganon. Tingnan niya nangyari kulot-kulot. Marunong ako magkulot ng buhok ko. May gamit ako rito. Hindi ako pupunta dun sa sa ano ba yun? Wait, may music pa. Hindi ako pumupunta dun sa parlor. Ang ginagawa ko, kinulot ko sarili ko sa dito kasi may mga gamit ako. Kulot naman, mga 2 or 3 years na kulot ang buhok ko. Kasi kapag magpapakulot ka rito, ang mahal. Kaya kinulot ko ang sarili kong buhok. Ngayon, umunat-unat na. Pero may mga gamit akong pampakulot ng buhok dito. Ayun, malandi ng lola ninyo eh. Matanda na, lumalandi pa, Siyempre, kailangan yan. Ayan, nalagaan kong buhok ko. Ayaw pagupitan ng asawa ko eh. Kasi kapag pinagupitan ko magiging lola raw ako. Ay nako, dyan na nga tayo. Ask nyo sa akin kung anong ginagamit ko sa mukha. Comment down below kung gusto nyo malaman. Yun. Tara. At tayo? I-switch off, turn off yung shower room ko. Ayan, tara. At alis tayo at tayo ay magpaparaw. Ay, yung shade ko pala, yung sunglasses ko. Kailangan ko to. Kasi kapag nainita yung mata ko, yung naniningkit, kailangan ko to parati. Ayan, tara. Nandito tayo sa elevator. Wait natin mga na. Ayan, 0 na tayo. Nasa ground floor na tayo. Punta tayo sa groceryhan or bakeryhan. Bili tayo ng mga tinapay. Ayan, summer na summer dito. Dito tayo. Briden. Kapitbahay ko. Pinabuksan ko. Ayun, tingnan niyo yung sinasabuyan niyo ng tubig yung daanan ng tram. Mainit na mainit kasi. Ayun sinasabuyan pa rin niya. Yun doon. Yung sasakyan sa likod hanggang dito. Yung mahalakas kasi ang hangin kaya nararamdaman ko yung tubig hanggang dito sa sa akin. Ayan. Tingnan niyo doon Ay, sinasabuyan niyo yung daanan. Tingnan niyo ang mga tao. Ayan. Kanya-kanyang style ng pananamit. Ayan basa. Basa ang mag-o-overheat kasi kapag hindi niya binasa. Ayan, diyan. Dito tayo. Tara mamaya na tayo tayo ng itlog.
Ayan, grabe. At yan natin ng kunting asin. Ayan, ayan. Ano natin. Yan natin ang asin. Mag-aalas 2 na, ito ang agahan ng anak ko. Hindi pa kumakain ng agahan tanghalian. Kasi, bagong gising. Tapos, maglagay tayo ng toast bread. Ayan o. Ayan. Ayan, ganyan ang agahan. Ayan, may itlog. Ay, may hotdog. Kuha tayo ng malaking pinggan. Ayan. Ayan, dito natin ilagay. Maliit to. Ayan, pwede na siguro. Ayan, pwede na. Ayan na natin. Aba, dumikit. Dumikit. Ayan, dumikit. Ayan, nasira na. I-ano natin. Lutuin mo muna natin maigi. Tapos, ayan, hawakan na to. No, ilagay natin tong hotdog dito sa gilid. Para ano, ayan, diyan, ganyan ako magluto ng agahan ng anak ko. Ayan, iyan natin. Para iano natin to. Ayan, luto na ang toast bread. Iyan natin. Hintayin natin na maluto. Hindi ko alam kung gusto niya na wait flip-flop. Ayan, bahala na siya. Ayan ang ganyan ako magluto. Ay, yung toast bread niya, ano na. Ang init ngayon. Super init. Grabe ang init sa Europa ngayon. Grabe. Sarap mag-swimming ngayon. Dati, di ba sa Pilipinas may dagat tayo? Hindi ako marunong lumangoy doon. Ang bahay namin sa Pilipinas is malapit kami sa dagat. Hindi ako marunong lumangoy doon hanggang sa ano lang ako, pang-pang. Ayun, dito na ako natutong lumangoy. Kunti lang, marunong ako kunti lumutang. Ayun. Pero pag nilubog mo ako sa dagat, hindi na ako malulunod, pero marunong na. Basta marunong na ng konti lang. Hindi masyadong eksperto. Tinuruan ako ng asawa ko rito. Sa kaka-swimming namin sa swimming pool, natuto ako. Nag-aral ako mag-isa. Pero yung anak ko, ang hilig niya, kasi pumasok siya sa swimming school. Kaya natuto siyang lumangoy. Kahit na napakalalim na dagat yan, lumalangoy. Yan, pumunta kami sa Egypt. Lumangoy sila doon sa, kasi sumakay kami doon sa malaking yate. Ayun, tapos yung yate na yun, inihinto niya yung barko sa dagat, di ba, sa gitna. Di ba yung yate hindi pwedeng hanggang sa pampang kasi doon kami sa gitna ng dagat. Nagsilanguyan ng asawa ko, tanak ko. Ang lalim sa ako hindi ako lumangoy kasi natatakot ako. Medyo natatakot ako kahit na marunong akong lumangoy. Pero sila nako, langoy doon, langoy dito. Hindi sila natatakot sa dagat. Yung asawa ko, tanak ko, gusto nila. Ayan.
Sabi nga niya sa akin, taga-isla ka, hindi ka marunong lumangoy. Yan, sabi niya sa akin. Ayaw nga, karamihan sa atin, taga-isla, hindi marunong lumangoy. Yun ang napapansin ko. Kaya maraming nalulunod sa atin. Halimbawa, yung barko is lumubog, maraming namamatay kasi hindi marunong lumangoy. Yung mga European na yan, puwera lang kapag may pating, kahit na marunong kang lumangoy, talaga mamamatay ka, kakainin ka ng pating. Ayun, yun lang yung nakakatakot doon. Marunong silang lumangoy. Kasi rito sila, mahilig sila mag-swimming. Kada eskwelahan dito, may swimming school. Hindi ko lang alam sa mga liblib na lugar dito kung may swimming school dito. Pagkakaalam ko, dito lang sa mismong syudad. Kasi doon sa sister ng asawa ko, walang swimming pool doon. Mag-train pa sila papunta rito. Parang hindi sila tinuruan doon, yung mga school doon. Pwera lang kung ang school mo yung nasa city ka, tapos may public swimming pool na pagmamayari sa gobyerno, pwede sila doon. May tutorial. Ayan. Kain tayo. Yan, agahan. Muntik ng tumaob. Yan ang, ganyan ang ko. Wow! Para ibigay natin. Yan. Andito kami lahat. Yapang nga. Oo. Thanks. Yapang nga. Thank you. Yung asawa ko, wala rin pakialam, nandun siya sa kwarto niya. Ayan. Kanya-kanya kami rito. Doon ang kwarto ko. Doon. Yung asawa ko naman doon ang kwarto niya. Tsaka yung anak niya. Nag-isa kami ng kwarto. Ang init. So, you want ketchup? Ayan yan ang ketchup. Mamaya mag-grocery ako. Pupunta ako at ano ba yan? Naglilinis muna ako dito. Alam niyo ba yung kamuti ko? Ang laki-laki na. Ayan, tignan natin yung kamuti ko. Ayan, ang laki-laki na oh. Ilang araw ko lang tong itinanim. Ngayon, ano na? Oh, ang tangkad na oh. Grabe. Ayan oh, ang dami na ng ang daming dahon na. Pwede nang harvest maybe 1 week more. Pwede na. Magluluto ako ng munggo or any. Basta ilagay ko lang to, bibili ako ng lemon. Ayan, masarap yan. Ilaga ng half cook tong dahon na to, masarap na. Ayan. Ay nako na. Ayan, kalat pa yung ng anak ko kasi kagaling niya sa field trip nila. Nag-field trip sila sa bundok. Kaya sabi niya nung umuwi siya, walang internet, walang boring daw siya doon. Araw-araw daw silang namumundok. Buong dalawang classroom ang sumali. About tumira sila sa hotel. Tapos, about isang student, siningil sila ng, 3,500. 3,500, bali sa peso yon. Yan? Mga 12,000 or 13,000 peso. Yun nga lang. Pero kasama na doon sa yung pagkain nila, agahan nila, tanghalian, hapunan. Sa kwarto, hindi ko alam kung ilang bata ang nandoon. Yun, maganda. Ganito rito kapag yung mga student, hindi sila minsan naglalagi sa classroom. Hindi kagaya sa atin. Parating na sa classroom. Dito sa kanila, naglalakad-lakad sila palabas. Tapos, half day lang ang pasok dito. Tapos, yung mga, kung pupunta sila sa museum,
Tapos pinapaliwanag ng teacher yung history, ganon. At kung minsan pumapasyal sila sa lake or ilog, tapos pinapaliwanag din ng teacher, or di kaya sa mga castle, ganon, pinapaliwanag. Kaya hindi boring yung mga bata rito at hindi mahiyain. Ang napapansin kong number 1 dito sa eskwelahan nila, lahat ng mga tao rito hindi mahiyain. Katulad ng sabi ng nanay ko noon, sabi niya, ay, yung mga puting yan, mga apam, ang kakapal ng mukha, sabi niya gano'n. Oh, ibig sabihin ng nanay ko, yung yung mga kapal ng mukha, hindi mahiyain. Napapansin niyo ba sa mga apam, hindi mahiyain. Kahit na basta hindi sila mahiyain. Kasi sinanay sila sa school, nakikita ko. Di ba sa atin, sa ating mga Pinoy, ang sa atin, mahiyain. Yung iba, karamihan sa atin mahiyain. Parang may pag-aalilangan, ganun. Sila dito hindi. Parang makakapal ang mukha, hindi sila mahiyain. Oo. Yan ang number 1 napapansin ko sa kanila. Basta't hindi sila gumagawa ng masama, hindi sila mahiyain. Kahit na napakahirap ng rito, ng pamumuhay nila. Hindi rin sila mahiyain. Oo, hindi katulad sa atin, ang hirap ng buhay ko, ayoko pumasok diyan sa restaurant kasi ang mahal, sabing gano'n, pagtitinginan tayo, ang hirap ng buhay natin, sabing gano'n, yung bang may pag-aalilangan. Pero dito sa kanila, kahit na wala silang kapira-pira, ang kakapal ng mukha nila, para taas no pa silang naglalakad. Ganon ang mga tao rito, sila hindi mahiyain. Yun ang number 1 na napapansin ko. Napapansin niyo ba yung mga puti dyan na namamasyal sa atin? Kahit na pinagtitinginan na sila ng tao, wala silang pakialam. Mind your own business, sabi niya kahit na yung lahat ng tao is nakatingin sa kanila, tapos may nagbubulungan pa, ganon. Wala silang pakialam. Ayun. Kaya, hindi katulad dito kapag halimba't naglalakad, or Pilipina naglalakad sa atin. Mga chismosan, pinag-chismisan na naman ako. Ganon. Ganon ang isip natin, ba may pagka-negative. Sila basta pag-usapan niya ako, wala akong problema. Taas no pa rin silang naglalakad, kaya na pinagtitinginan. Kahit na yung magkaaway, kung minsan, yung asawa ko rin may katampuhan sa work kasi ganito may problema sa work, nag-aaway silang ganon. Pero kapag nag-meet sila sa labas, parang professional sila, nagbabatihan pa rin. Parang showbiz business ba? Pagharap, hi, hello, and shake hand, and after, ganito, ganyan, yung bang pagtatalikod, alam mo na ugali, chichismis ka, gano'n, o ikukwento. Pero pagharap, shake hand, gano'n sila, napapansin ko sa kanila. Ayan, talaga ba naman Mamaya na tayo magkwentuhan, gagala ko ulit kayo sa labas, mag-grocery ako kasi parang kasama asawa ko kasi nandito siya, wala siyang work. Yan. At bukas, birthday ng anak ko, kakain kami.